Alam mo ba na sa kabila ng lakas, tapang at katatagan ng isang babae, may mga kahinaang pilit niyang itinatago. Mga kahinaang hindi laging nakikita sa panlabas, pero unti-unting sumasakal sa kanyang isipan, sa kanyang damdamin at pagkatao. Hindi ito para maliitin, kundi para maunawaan. Dahil sa bawat ngiti, may mga sugat na hindi nakikita. Sa bawat katahimikan, may mga sigaw na hindi naririnig. Ito ang 10 psychological na kahinaan ng bawat babae at kung paanong ang mga ito ay nagiging tahimik na labanan araw-araw. Number 1. Overthinking. Ang overthinking ay parang kaibigang hindi mo naman inimbita pero paulit-ulit na kumakatok sa isip mo, lalo na tuwing gabi. Sa maraming babae, ito ay hindi lamang isang ugali. Isa itong mekanismo ng isip na nagiging bahagi ng araw-araw na pamumuhay. Kapag may isang maliit na bagay na nangyari, isang tingin, isang salita, isang katahimikan, nagsisimula na ang isang mahabang kwento sa loob ng utak niya. At ang kwento, paulit-ulit, pabalik-balik at mas detalyado pa kaysa sa isang teleserye. Ayon sa mga psychological studies, mas aktibo ang bahagi ng utak ng babae na konektado sa emotional na memorya at detalye. Ibig sabihin, mas malakas ang tendency ng babae na balikan ang mga nangyari. Hindi lang kung ano ang nangyari, kundi kung paano ito nangyari. Ano ang tono ng boses, paano tumingin ang kausap, at kung ano ang posibleng ibig sabihin ng lahat ng yon. Ang maliit na scene zone ay lumalaki sa isang malawak na palaisipan na punong-puno ng analysis, haka-haka, at minsan kahit mga senaryo na hindi pa nangyayari. Hindi rin ito simpleng pag-iisip. Ito ay malalim, emotional, at madalas ay pagod ang isip kahit wala pang aksyon na nangyayari sa totoong buhay. Kapag ang isang babae ay nag-o-overthink, hindi lang siya nagbabalik tanaw. Nagtatayo siya ng mga posibilidad. Binubuhay ang damdaming minsang naramdaman at binubuo ang mga what if na parang totoo. Ito ang dahilan kung bakit kahit simpleng usapan ay nagiging mabigat kahit hindi sinasadya. At ang mas mahirap pa rito, habang iniisip ng babae ang lahat ng ito, tahimik lang siya. Nasa loob lang ng isipan niya ang lahat. Kaya sa panlabas, mukha siyang normal. Pero sa loob, may napakaraming tanong na walang kasagutan. May kaba na hindi maipaliwanag at may emotional na hindi mailabas. Minsan pa nga, kahit nalutas na ang problema, patuloy pa rin ang pag-iisip sa mga nangyari. Lalo na kung may hindi klaro o may iniwang emotional na bakas. Isa pang aspeto ng overthinking ay ang pakiramdam ng responsibilidad. Maraming kababaihan ang sanay isipin ang kapakanan ng lahat. Pamilya, kaibigan, trabaho, partner. Kaya kapag may isang bagay na hindi naging maayos, iniisip agad nila kung may pagkukulang ba sila. Kadalasan, dala ito ng kanilang malalim na empathy. Kaya sa halip na magpahinga ang isip, tuloy-tuloy ang pag-ikot nito. Nag-aalala, nag-aanalisa, at nagsusuri ng mga sitwasyong minsan ay lampas na sa kontrol nila. Hindi rin ito palaging halata. May mga babaeng sanay mag-overthink ng tahimik, palihim, at minsan parang hindi naapektuhan sa labas. Pero sa loob, may emosyong pinipigil, may stress na bumababad, at may mga tanong na tila hindi nauubos. Kapag pinagsama-sama, ito'y nagiging sanhi ng anxiety, pagkapagod sa emosyon, at kawalan ng kapayapaan sa sarili. Ang overthinking ay parang bula sa tubig. Unti-unti itong lumalaki hanggang sa pumutok. At kadalasan, walang ibang may alam kung gaano ito kalaki, kundi ang babaeng may dala nito. Isa itong tahimik na labanan sa loob ng isipan. At sa maraming babae, ito ang isa sa pinakamabigat na kahinaang hindi madaling aminin, pero totoo nilang nararamdaman. Number 2. Emotional na pagpapasya. Ang puso at isipan ng isang babae ay parang dalawang magkaibang mundo na laging nag-uusap, ngunit hindi laging magkasundo. Isa sa mga pinakakilalang psychological na katangian ng mga babae ay ang kakayahang makaramdam ng malalim, at ang damdaming ito ay hindi lang basta dumadaan, kundi nananatili, bumabaon, at kadalasang nagiging batayan ng kanilang mga desisyon. Hindi ito dahil mahina sila. Sa katunayan, ito ay patunay ng lalim ng kanilang koneksyon sa mundo, sa paligid nila, sa mga tao, sa mga relasyon, at sa mga pangyayari. Pero ang pagiging emotional sa pagpapasya ay parang espada na may dalawang talim.
Maaaring magdulot ito ng malasakit, malasay, at pagmamahal. Ngunit sa kabilang banda, maaari rin itong maging hadlang sa pagkakaroon ng matibay at lohikong paninindigan. Kapag ang emosyon ang namayani, ang mga desisyon ay hindi na laging base sa kung ano ang tama o praktikal, kundi sa kung ano ang nararamdaman sa oras na yon. Ito ay isang napakalalim na proseso sapagkat ang kababaihan ay natural na konektado sa kanilang puso. Kapag nasaktan, kapag natuwa, kapag na-inspire, agad itong nararamdaman ng buong pagkatao nila. Kaya kapag dumating ang oras ng pagdidesisyon, dala-dala nila hindi lang ang impormasyon, kundi pati ang emotional na bigat ng bawat karanasan. Ang isipan ay naglalatag ng mga datos. Ito ang mas makabubuti. Ngunit ang puso ay may sarili ring boses. Pero ito ang mas masarap sa pakiramdam. Sa ganitong tunggalian, kadalasan mas nangingibabaw ang boses ng damdamin. Hindi dahil hindi nila kayang mag-isip ng lohikal, kundi dahil binibigyan nila ng halaga ang koneksyon, intuisyon at kabuuang epekto ng isang desisyon hindi lang sa sarili, kundi sa lahat ng taong maaapektuhan. Minsan, kahit halata na ang sagot, pinipili pa rin nilang dumaan sa mas emotional na ruta. Hindi dahil sa kakulangan ng talino, kundi dahil sa sobrang dami ng iniisip, nararamdaman at pinapasan. Ang kanilang desisyon ay kadalasang may kasamang puso, hindi lang utak. Kaya sa huli, ang emosyon ang nagiging lente kung paano nila tinitimbang ang tama at mali, mabuti at masama, ligtas at mapanganib. Ang ganitong uri ng pagpapasya ay may kagandahan, mas makatao, mas malapit sa damdamin ng iba, mas empathetic. Ngunit sa mundo ng lohika, negosyo at disiplina, kadalasan itong nagiging dahilan ng pagsisisi, pagkalito, at minsan panghihinayang. Hindi dahil mali ang magmahal o makaramdam, kundi dahil hindi lahat ng desisyon ay dapat ibase sa init ng damdamin. Ngunit gayon paman, sa bawat luha, sa bawat ngiti, sa bawat pagpili ng puso kaysa utak, ay may aral na hindi kayang turuan ng anumang libro, kundi ng mismong karanasan ng isang babaeng piniling damhin muna bago magdesisyon. Number 3. Takot sa rejection. Isa ito sa mga pinakamaselang aspeto ng pagkatao ng maraming kababaihan. Isang tahimik ngunit malalim na takot na madalas ay hindi nila diretsyong inaamin, ngunit naroon, laging nakasiksik sa likod ng bawat desisyong ginagawa nila, bawat kilos, bawat salita. Ang takot sa rejection ay hindi lang simpleng ayokong hindi ako magustuhan. Ito ay mas malalim pa. Isa itong pangangailangang matanggap, mahalin at kilalanin. Ito'y likas sa tao, pero sa babae, mas ramdam ito dahil sa parehong personal at panlipunang mga inaasahan. Sa paglipas ng panahon, marami sa kababaihan ang natutong sukatin ang sarili batay sa kung paano sila tinatanggap ng ibang tao. Hindi ito palaging dahil mahina sila. Minsan, ito'y bunga ng paulit-ulit na karanasang nagsasabing, kung gusto mong tanggapin, huwag kang masyadong maingay, huwag kang kumontra, maging maayos ka, mabait, kaaya-aya. At dahil dito, unti-unti silang natutong ikubli ang tunay na damdamin upang hindi sila ma-turn off ng ibang tao. Minsan, inuuna nila ang kapakanan ng iba, hindi dahil gusto nila, kundi dahil natatakot silang itakwil kapag ipinaglaban ang sarili. Sa aspetong emotional, ang takot sa rejection ay parang ulap na laging nakalutang. Kapag may bagong koneksyon, may alinlangan. Kapag may pagkakataong magpahayag ng saloobin, may pagdadalawang isip. Hindi dahil mahina ang loob, kundi dahil may tinig sa loob na bumubulong. Paano kung hindi nila ito maintindihan? Paano kung tumalikod sila pagkatapos mong maging totoo? At sa panahong sobrang bilis ng komunikasyon, likes, comments, messages, mas lalong lumalalim ang pressure. Ang validation ay parang barometro ng halaga. Minsan, sapat na ang isang scene para manliit, isang hindi pagsang-ayon para magduda sa sarili. At kahit sa mga matapang at matatag na babae, may mga sandaling kini-question nila ang sarili, hindi dahil mahina sila, kundi dahil pinili nilang maging sensitibo, mabusisi at maramdamin. Mga katangiang minsan ay hindi sinasadyang nagbubukas sa kanila ng mas matinding takot na hindi sila sapat. Ang pinakamasakit dito, minsan hindi halata sa labas. Yung babaeng palangiti, yung maayos magsalita, yung parang kayang-kaya ang lahat, minsan sila pa ang pinakabihasa sa pagtatago ng takot na ito.
Kasi natutunan nilang ang pagtanggi ay hindi lang sakit, kundi kahihiyan. At ayaw nilang masabihan ng mahina o dramatika, kaya itinatago na lang. Tahimik na lumalaban sa sarili. Umaasang balang araw, ang pagtanggap ay hindi na kailangan hingin, kundi kusa ng ibinibigay una sa sarili. Number 4, hindi independent. Ang isa sa mga psychological na kahinaan na kadalasang hindi napapansin ngunit malalim ang ugat ay ang kawalan ng emotional at mental independence ng maraming kababaihan. Hindi ito simpleng issue ng pagiging mahina o pabigat, kundi resulta ng mahabang panahong paghubog ng lipunan, kultura at maging ng pamilya sa ideya na ang babae ay laging kailangang may sandalan. Isang asawa, magulang, kaibigan o kahit sinong mas malakas. Mula pagkabata, ang maraming babae ay tinuturuan hindi lang kung paano magmahal at mag-alaga, kundi kung paano umasa. Sa maraming kultura, may mga subtle na mensahe na kapag babae ka, mas kompleto ka kung may partner ka. Mas tanggap ka kung may lalaki kang kasama sa desisyon. Kung may someone to protect you, to guide you, to provide for you. Ang resulta, nabubuo ang isang mindset na hindi ako buo kung mag-isa lang ako. Sa ganitong kalagayan, maraming kababaihan ang lumalaking may takot na magdesisyon ng mag-isa. Hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil natutunan nilang hindi dapat. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil sa paulit-ulit na paniniwalang kailangan nila ng pahintulot, suporta o basbas ng iba para umusad. Sa tuwing may problema, ang unang instinct ay tumakbo sa ibang tao para sa sagot, hindi muna sa sarili. Ito ay nagdudulot ng cycle ng emotional dependence, kung saan ang kabuuan ng kanilang kumpiyansa at self-worth ay nakatali sa kung anong sinasabi, ginagawa o binibigay ng ibang tao. Kapag wala ang taong inaasahan nila, parang guguho ang mundo. Parang hindi na sila sigurado sa sarili nila. Parang wala silang direksyon. Mas nagiging komplikado ito kapag ang mga taong inaasahan nila ay hindi rin matibay o hindi talaga para sa kanila. Pero dahil sanay silang umasa, pipiliin pa rin nilang manatili kaysa harapin ang ideya ng pagiging mag-isa. Ang takot sa independence ay hindi lang takot sa pag-iisa. Ito rin ay takot sa pananagutan, sa pagharap sa sariling kakayahan, sa pag-ako ng resulta ng sariling desisyon. Ang pagiging hindi independent ay hindi palaging halata. Minsan ito ay tahimik. Makikita sa mga simpleng kilos, sa mga desisyong laging may anong sasabihin niya. Baka hindi niya magustuhan. Minsan, hindi rin ito alam ng babae mismo. Akala nila, love lang ito. Akala nila, loyalty. Pero sa ilalim nito, nandoon ang malalim na paniniwalang hindi ako sapat kapag wala siya. Ang totoo, lahat ng babae ay may kakayahang maging independent. Pero hindi lahat ay nabigyan ng oportunidad, suporta o lakas ng loob na piliin ito. At sa panahon ngayon, kung saan napakahalaga ng self-awareness at self-leadership, ang pagkilala sa ugat ng dependency na ito ay isang mahalagang hakbang para sa personal na paglaya. Kaya't ang pagiging hindi independent, sa kabila ng pagiging tahimik, hindi halata o minsan ay tinatanggap na lang bilang natural, ay isa sa pinakamalalim at pinakamatagal na hamon sa psychological na pag-unlad ng isang babae. Number 5. Insecurity sa sariling itsura. Ang insecurities ng isang babae pagdating sa kanyang itsura ay isa sa pinakamalalim at pinakamatagal na labanan sa loob ng kanyang isipan. Isang tahimik pero matinding giyera na bihirang napapansin ng iba. Sa likod ng bawat ngiti, makeup o pose sa camera ay maaaring may boses sa kanyang isipan na paulit-ulit na nagtatanong, maganda ba ako? Sapat ba ako? Papasa ba ako sa panlasa ng iba? Simula pa lamang ng pagkabata, madalas nang naririnig ng babae ang mga komento tungkol sa kanyang itsura, mga papuri, mga puna, at minsan mga biro na hindi nila agad makakalimutan. Ang mga salitang ito, gaano man kaiksi, ay parang binhi na itinanim sa kanilang isipan. At habang sila'y lumalaki, ang mga binhing iyon ay tumutubo. Nagiging tanong sa sarili, pagdududa, at sa kalaunan, insecurities na mahirap itapon. Ang lipunan ay may mataas na pamantayan pagdating sa ganda, at kadalasan, ang pamantayang ito ay hindi makatotohanan. Sa mga pelikula, commercials, fashion magazines, at higit sa lahat sa social media,
Araw-araw nilang nakikita ang imahe ng perpektong babae. Makinis ang balat, makitid ang bewang, makorba sa tamang lugar, flawless ang makeup, at laging handa sa kamera. Unti-unting naisasaksak sa isipan ng kababaihan na ito ang dapat, ito ang ideal, ito ang maganda. Kaya kahit gaano sila kanatural na kaganda, kahit gaano sila kasipag, katalino o kabuti, minsan ay natatabunan ito ng simpleng tanong, bakit hindi ako kagaya nila? Ang issue sa insecurities ay hindi lang basta simpleng hindi pagkapabor sa sarili. Isa itong emotional na pasanin na bumubulag sa tunay na halaga ng isang tao. Kapag hindi naramdaman ng isang babae na siya'y maganda sa kanyang sariling paningin, naapektuhan hindi lang ang kanyang tiwala sa sarili, kundi maging ang kanyang mga desisyon, ang paraan ng pakikitungo niya sa iba, at ang direksyon ng kanyang buhay. Minsan, hindi na siya makapagpakita ng buong tapang, hindi na siya makapag-express ng sarili, at mas pinipili niyang manatili sa likod ng ibang tao. Nakakalungkot isipin na kahit gaano karaming papuri ang matanggap, kung hindi buo ang pagtanggap niya sa kanyang sarili, mananatili pa rin siyang nakakulong sa multo ng insecurities. At ang mas masakit pa rito, kadalasan ay hindi naman siya talaga kinukundina ng ibang tao, kundi siya mismo ang humahatol sa kanyang sarili. Ang insecurity sa sariling itsura ay isang emosyon na hindi basta-basta nawawala. Isa itong produkto ng mahabang proseso ng paghubog ng kultura, ng media at personal na karanasan. Ngunit kahit ito ay tila mahirap labanan, posible itong harapin. Hindi sa pamamagitan ng pagpapaganda ng panlabas na anyo, kundi sa mas malalim na pagkilala at pagtanggap sa sariling pagkatao na hindi kailanman nasusukat sa hugis ng katawan, kulay ng balat o linis ng mukha. Number 6. Madaling makonsensya. Isa sa mga hindi agad napapansin pero malalim na psychological na kahinaan ng maraming kababaihan ay ang pagiging madaling makonsensya. Hindi ito basta-basta guilt lang na pansamantala, kundi isang uri ng emosyon na nananatili, bumabalik-balik, at minsan ay nagiging ugat ng anxiety o self-doubt. Para bang may maliit na tinig sa kanilang isipan na paulit-ulit na nagtatanong, tama ba ang ginawa ko? Baka may nasaktan ako. Baka kulang pa yung effort ko. Ayon sa mga pag-aaral sa psychology, mas mataas ang guilt response ng mga babae kaysa sa lalaki. Isa ito sa mga epekto ng malakas nilang empathy o yung likas na kakayahang makaramdam at magpakita ng malasakit sa ibang tao. Dahil mas iniintindi nila ang damdamin ng nasa paligid nila, mas mabilis din silang makaramdam ng pananagutan kapag may hindi magandang nangyari. Even kung hindi naman nila kasalanan, parang bitbit nila palagi ang emotional na timbang ng mundo. Bukod sa likas na emotional na wiring, pinalalakas pa ito ng kultura at panlipunang inaasahan. Mula pagkabata, maraming babae ang tinuturuan na maging mabait, masunurin, mapagbigay, at huwag makasakit ng damdamin ng iba. Kaya't habang lumalaki sila, nakaukit na sa isipan nila na ang pagiging mabuting tao ay may kaakibat na obligasyon. At kapag hindi nila ito natupad sa mata ng iba, kusa na silang nagpaparusa sa sarili sa pamamagitan ng guilt. Kahit walang nagsabing nagkulang sila, mararamdaman na nila ito. At ang mas mahirap pa, ang konsensyang ito ay tahimik. Hindi siya palaging nagpapakita sa anyo ng iyak o stress. Minsan, tahimik lang siya pero mabigat sa dibdib. Tulad ng pakiramdam na hindi sapat kahit anong gawin. Yung tipong hindi sila makapagpahinga ng lubusan kasi laging may gumugulo sa isip nila na baka may makalimutan silang responsibilidad o baka may taong umaasa sa kanila na hindi nila agad natugunan. Guilt, in this case, becomes invisible baggage. Dala-dala kahit walang nakakakita. Ang ganitong pag-uugali ay hindi nangangahulugang mahina ang babae. Sa katunayan, ito ay indikasyon ng kanilang malalim na malasakit at kakayahang magmahal. Pero kapag hindi nabantayan, ang sobrang pagkonsensya ay nagiging lason. Unti-unting kumakain sa kumpiyansa at saya. Hindi lang ito pag-aalala, isa itong paulit-ulit na tanong sa sarili kung sila ba ay sapat, mabuti o karapat-dapat. At dahil sa sobrang pag-iisip kung sino ang masasaktan o kung anong hindi nagawa, madalas silang nauubusan ng space para sa sariling kapakanan. Isinasantabi ang sarili, inuuna ang iba, at kapag may maliit na pagkukulang, sila rin ang unang sumisisi sa sarili. Ito ang uri ng guilt na tahimik pero malakas ang tama sa loob. Kaya napakahalaga na matutunan ng kababaihan kung kailan ang guilt
ay tanda ng malasakit at kailan ito ay sobra ng nagpapabigat. Dahil minsan, ang pagpapatawad sa sarili ang pinakamahirap gawin, pero ito rin ang pinakakailangang yakapin. Number 7. Madaling ma-attach. Isa ito sa mga pinakamasalimuot ngunit pinakakaraniwang kahinaan ng maraming kababaihan. Ang pagiging madaling ma-attach, lalo na sa mga taong pinahahalagahan nila. Hindi ito basta simpleng pagkagusto o pagmamahalang. Ang attachment na ito ay emotional, malalim at kadalasan ay lumalagpas pa sa lohika. Kapag ang isang babae ay na-involve sa isang relasyon, romantic man, pagkakaibigan o kahit sa pamilya, madalas niyang ibinubuhos ang buong damdamin, oras at sarili niya. At sa proseso nito, unti-unting naiikot ang mundo niya sa taong iyon o sa relasyong iyon. Ang dahilan kung bakit madali silang ma-attach ay dahil likas sa kanila ang pagiging nurturing. May maternal instinct na palaging gustong mag-alaga, umintindi at magmahal ng walang kapalit. Kapag naramdaman nila na sila ay konektado sa isang tao, lalo na kung ito ay naging parte ng kanilang araw-araw, nagkakaroon ng emotional bond na hindi madaling putulin. Hindi ito dahil sila ay mahina, kundi dahil sila ay tapat, buo kung magmahal at hindi nagtitira para sa sarili. Ngunit dito na pumapasok ang panganib. Kapag ang attachment ay naging sobra, maaaring mawala ang balanse. Napapalitan ng pag-aalala, ng takot na mawala ang koneksyon at ng kawalan ng kontrol kapag nagbabago ang dynamics ng relasyon. Ang babae, sa sobrang kapit, ay maaaring hindi na napapansin na unti-unti na siyang nawawala sa sarili. Inuuna ang ibang tao kahit hindi na siya inuuna. Pinaglalaban ang koneksyon kahit hindi na siya ipinaglalaban. Kapag ang attachment ay naging mas malalim kaysa sa respeto sa sariling pangangailangan, dito na nagsisimula ang emotional burnout, insecurity, at minsan ay emotional dependence. At ang masakit pa nito, kapag nawala ang taong pinanghawakan niya, hindi lang ito simpleng heartbreak, parang nawala na rin ang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang ganitong klaseng attachment ay hindi agad-agad nauunawaan ng ibang tao. Sasabihin nilang, move on, bitawan mo na. Pero para sa isang babaeng sobrang na-attach, hindi ganoon kadali. Kasi ang iniwan, hindi lang relasyon, kundi pangarap, tiwala at bahagi ng sariling pagkatao na itinaya niya sa koneksyon na yon. Ang over-attachment ay hindi kasalanan. Isa itong likas na emosyon na bunga ng malalim na pagmamahal at malasakit. Pero ito rin ay paalala na habang mahalaga ang magmahal ng totoo, mas mahalaga pa ring unahin ang sariling hangganan, dignidad at kapakanan. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang dapat ibinibigay sa iba, kundi sa sarili rin. Number 8. Ikinukumpara ang sarili sa iba. Isa ito sa mga pinakapinong kahinaan ng maraming kababaihan. Ang tahimik pero paulit-ulit na pagtingin sa sarili sa salamin ng ibang tao. Hindi ito palaging lantaran at madalas hindi rin ito sinasadya. Pero sa bawat scroll sa social media, sa bawat kwento ng kaibigan o sa bawat simpleng pagtingin sa paligid, unti-unting kumakagat ang tanong, bakit siya ganito? At ako hindi. Sa likod ng mga ngiti, maraming babae ang nagdadala ng bigat na hindi naman nila kailangang pasanin. Ang bigat ng pagiging kulang ayon sa paningin ng iba. May mga gabi na kahit tahimik ang paligid, ang isipan ay gising na gising. Hinihimay ang sarili. Sapat ba ako? Maganda ba ako? Successful ba ako gaya niya? Isa itong psychological na cycle na mahirap basagin. Hindi dahil mahina ang babae, kundi dahil masyadong mataas ang ingay ng panlabas na mundo. Ang problema sa paghahambing ay hindi ito patas. Laging hilaw ang sariling kwento kumpara sa pinakikinang na bahagi ng buhay ng iba. Pero kahit alam natin ito, bakit parang hindi pa rin ito sapat para patigilin ang isipan? Dahil sa ugat nito, ang pagkukumpara ay bunga ng paghahanap ng halaga. Yung validation na hindi palaging naibibigay ng lipunan, ng pamilya, o minsan pa nga ng sarili. Madalas ang pagkukumpara ay tahimik na kaaway. Hindi ito sumisigaw, pero paulit-ulit itong bumubulong ng mga pagdududa. At habang pinipilit ng babae na maging mabuting anak, asawa, ina, kaibigan o professional, ang mga inaasahan ng mundo ay parang di matapos-tapos na paligsahan. Kapag ang sukatan ay palaging panlabas, gaya ng itsura, tagumpay o relasyon, palaging may pakiramdam na hindi sapat kahit anong gawin.
Sa huli, ang paghahambing ay hindi lang issue ng kumpiyansa sa sarili. Isa rin itong salamin ng ating kultura na patuloy na nagdidikta kung ano ang maganda, tama at karapat-dapat. At habang sinisikap ng kababaihan na abutin ang mga pamantayang ito, minsan ay nakalilimutan nila ang pinaka-importanting tanong, ano ba talaga ang gusto ko para sa sarili ko? Sa pag-unawa sa kahinaang ito, nagsisimula ang pagpapalaya mula sa tahimik na pressure na hindi naman kailangang akuin at patungo sa mas malayang pagkilala at pagtanggap sa sarili. Number 9. Pagsupil sa sariling pangangailangan. Isa ito sa mga pinakatahimik pero pinakamalalim na kahinaan ng maraming babae. Ang kusang pagbubura sa sariling pangangailangan para lang mauna ang kapakanan ng iba. Madalas, hindi ito agad napapansin kasi mula pagkabata, tinuruan na ang babae na maging maalaga, mapagbigay at matyaga. Sa mata ng lipunan, ang mabuting babae ay marunong magsakripisyo. Kaya't habang lumalaki siya, unti-unti niyang natutunan na ang kanyang kagustuhan, kalungkutan o kahit pagod ay hindi kasing halaga ng pangangailangan ng iba. Sa trabaho, sa bahay, sa relasyon, tila ba lagi siyang nakaset sa give mode. Bibigyan ng oras ang lahat, iintindihin ang lahat at kakargahin ang emosyon ng lahat. Pero sa likod ng lahat ng yon, tahimik ang kanyang pagod, tahimik ang kanyang gutom, hindi lang sa pagkain, kundi sa oras, sa respeto, sa simpleng tanong na, kumusta ka ba talaga? At mas lalong tahimik ang kanyang hinanakit kasi ang laging iniisip, hindi ito ang tamang panahon para unahin ang sarili. Ang masaklap, habang patuloy niyang itinatago ang sariling pangangailangan, nawawala rin ang koneksyon niya sa sarili. Hindi niya na alam kung ano talaga ang gusto niya, kung kailan siya masaya o kung saan siya patungo. Sa sobrang pagsiserbisyo sa iba, nakakalimutan niyang siya man ay pusong kailangang alagaan. May katawan ding nauubos at may damdaming humihingi rin ng pahinga. At ang mas masakit pa rito, kapag dumating na ang punto na sobrang bigat na at siya'y tuluyang sumabog o napagod, isipin pa ng iba na siya'y mahina o emotional. Hindi nila alam, matagal nang pinipigil ng babaeng ito ang bagyong matagal nang nananalasa sa loob niya. Hindi nila alam kung ilang taon na siyang tumatawa kahit gusto nang umiyak. Hindi nila alam na minsan ang pagiging tahimik niya ay hindi kabaitan, kundi desperasyon. Ang pagsupil sa sariling pangangailangan ay isang psychological na sugat na hindi madaling makita. Pero kapag hindi nabigyang pansin, unti-unti nitong kinakain ang pagkatao ng isang babae. Kaya mahalagang maunawaan ito, hindi lang ng mga lalaki o ng lipunan, kundi ng babae mismo. Dahil ang pag-unawa sa sariling halaga ay hindi pagiging makasarili. Isa itong pagbabalik ng dignidad sa sarili. Isang hakbang pabalik sa buong pagkatao na matagal nang ibinigay sa iba. Number 10. Paghahanap ng external validation. Isa sa mga pinakakomplikado ngunit madalas na hindi napapansin na kahinaan ng maraming kababaihan ay ang patuloy na paghahanap ng kumpirmasyon mula sa labas, ang tinatawag na external validation. Hindi ito laging halata at kadalasan hindi rin agad inaamin. Pero sa ilalim ng mga simpleng kilos, ng mga simpleng tanong tulad ng, okay ba to? Tama ba ang ginawa ko? Naroon ang tahimik na panawagan. Pakitiyak mo naman sa akin na sapat ako. Ang pangangailangang ito ay nagsisimula pa noong kabataan. Kapag pinalakpakan tayo dahil maganda ang drawing natin, kapag pinuri tayo sa bagong damit, o kapag tinapik tayo sa balikat dahil mabait kang bata, unti-unti nang naiintindihan na ang pagkilala ay may dalang saya. Pero habang tumatanda, ang validation na yon ay hindi na lang nagmumula sa mga magulang, kundi sa mas malawak na mundo, sa mga kaibigan, sa kapareha, sa boss, sa mga taga-subaybay sa social media. Mas maraming mata, mas mataas ang pressure. Para sa maraming babae, ang tingin ng iba ang naging sukatan ng sariling halaga. Kapag pinuri sila, tumataas ang kumpiyansa. Kapag hindi sila napansin, unti-unting nabubuo ang tanong, ano ang kulang sa akin? Ang ganitong uri ng validation ay parang hangin. Hindi mo nakikita, pero kailangan mo para huminga. At kapag hindi mo ito nakuha, pakiramdam mo ay may mali sa'yo, kahit wala naman. Ang problema sa ganitong kondisyon ay hindi lang ito nakapagpapababa ng self-esteem. Nakaapekto rin ito sa mga desisyon. Sa halip na gawin ang gusto nila, ginagawa nila ang inaasahan ng iba. Sa halip na magsalita ng totoo, inuuna nila ang tanggapin
Sa halip na sundin ang sarili, sinusunod nila ang pamantayan ng mundo. Kung ano ang maganda, kung ano ang tama, kung ano ang kaaya-aya. Ang pagiging tunay ay nawawala sa takot na baka kapag naging totoo sila, hindi sila magustuhan. Ang masaklap dito, ang external validation ay walang hangganan. Kahit ilang beses kang purihin, kahit ilang beses kang sabihang ang galing mo, hindi ito sapat kapag ang loob mo ay may butas na laging nagugutom sa kumpirmasyon. Parang balon na kahit gaano mo pa punuin ng tubig, laging may kakulangan, laging may puwang, hanggang sa mapagod ka, hanggang sa makalimutan mo na kung sino ka talaga. Kasi sa sobrang pagsisikap mong ma-please ang iba, hindi mo na naririnig ang sarili mong tinig. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag natutunan mong kilalanin ang sarili mo. Hindi batay sa sinasabi ng iba, kundi batay sa totoo mong nararamdaman at pinaniniwalaan. Kapag natutunan mong tumingin sa salamin at sabihin, kahit walang papuri, kahit walang palakpak, sapat ako, tama ako, at buo ako. Sa huli, ang mga kahinaan na ito ng kababaihan ay hindi kailanman dapat tingnan bilang kapintasan o mali. Sa halip, ito ay bahagi ng kanilang pagiging tao, ng kanilang malalim na emotional na mundo, at ng kanilang likas na pagkatao. Ang pagiging sensitibo at maingat sa pag-iisip ay nagsisilbing kalakasan sa maraming pagkakataon dahil ito ang nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa ibang tao. Ngunit kapag ang mga ito ay nagiging sobra, unti-unting nagiging balakid ang mga ito sa kanilang kaligayahan at tagumpay.